Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Gwyneth from CRC Calamba and nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa opportunity na binigay sa akin para makapagpahayag ako ng salita ng Diyos. Ngayon po ay samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin at nawa ay patuloy niyo na bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge para maipahayag ko ng maayos ang salita mo. Muli ko sa iyo po itinatagubilin ang gawain na ito. In Jesus' name pray, Amen. Ngayon po ay bumasa tayo sa Deuteronomio 28:25-29. Ang Panginoon na ito ay magpapadala sa inyo ng pagkatalo sa inyong mga kaaway sa lahat ng mga daan ng inyong lalakbayin, sa mga pamayanan na iyong hindi nakilala. Ang iyong mga patay ay maging pagkain ng mga ibon ng langit at ng mga hayop ng lupa at walang makakapigil. Ang Panginoon ang magpapadala sa inyo ng mga sakit ng Ehipto na iyong nakita at sila ay magiging sa iyo. Ang Panginoon ay magpapadala sa iyo ng mga pagkabulag, mga pagkalobo at mga pagkabahag hanggang sa ikaw ay nawawala. At ikaw ay maglalakad sa umaga na hindi nakakakita at sa gabi na hindi nakakakita at ikaw ay magiging tulad ng isang taong naglalakad sa kadiliman. Ang talaktang ito, pinapakita niya sa atin kung paano magparusa ang Diyos and dahil doon, yun yung nagiging resulta ng pagtuto natin sa Kanya. And yung pagpaparusa na ito yung mga pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay at magiging mga pagkakataon yun para tayo ay magbalik sa Diyos. Marami na din tayong sinusuway sa mga gawain ng Diyos dahil nga maraming dumarating sa atin ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. At dahil alam naman natin na mahirap maging isang Kristiyano dahil nga marami tayong mga bagay na dapat iwanan para lang makasama natin ang ating Diyos sa buhay. Pero kung magiging tayo ay magsisikap na maging masunurin sa Diyos dahil sa mga mahirap na sitwasyon, ang lahat ng mga blessings natin ay makukuha rin natin siya. And dedepende na rin yun sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung meron tayong hinihiling sa Panginoon, ay imposible ito na ipagkakaloob niya kung nakikita naman niya sa ating puso, nais naman natin. Kaya maging masunurin tayo sa ating Panginoon sa kabila ng mahirap na sitwasyon dahil hindi naman tayo pababayaan. And ito yung mga key points na about dito. Number 1 is ang mga pagpaparusa ng Diyos. Ito ang magiging resulta ng pagtuto sa Kanya at magiging mga pagsubok sa ating buhay. Pangalawa, ang mga pagpaparusa ng Diyos ay magiging mga pagkakataon para sa atin, para tayo ay magbalik sa Kanya. And magiging mga pagkakataon din yon para maipakita natin kung gaano natin siya kamahal. Pangatlo, ang Diyos ang nagmamahal sa atin at nakikita niya ang ating mga pagkakamali. Kaya doon tayo magbabalik sa Kanya at magpapakita ng pagmamahal sa Kanya. And malalaman din natin na ang pagbabalik natin sa Diyos ang nagpapakita ng ating pagmamahal dahil nga ito ang pag-iingat sa atin ng Diyos. Kaya patuloy po tayo manood at makinig ng salita ng Diyos, lalo na sa tinapay mula sa langit kada 5:30 AM. Dahil dito may papatuloy tayo at magiging malakas tayo sa presensya ng Panginoon. And dahil dito itinataas ko po ang lahat na ito sa Panginoon. In Jesus' name, Amen.